Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Learn to Deal with Life's Worries, or sa Tagalog, matutong harapin ang mga alalahanin sa buhay. Tatalakayin ko ang paksang ito upang makapagbigay paalala sa mga tao na nakaranas, dumaranas at daranas ng mga kabalisan ng iba't ibang uri ng suliranin ng buhay na maaaring may kinalaman sa larangan ng pananalapi, sa relasyon sa pamilya, kalusugan, or sa trabaho. Kapatid kaibigan, ang layunin ng pagtalakay sa paksang ito ay makapagbigay gabay at palakasin at patatagin ang buhay natin sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan upang kung dumating man ang mga suliranin ng buhay, makapanatili tayong makapagpatuloy at makaharap sa iba't ibang uri, suliranin at hamon ng buhay. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit tinatalakay ko ang paksang ito. Kapatid kaibigan, sa ating pakikipamuhay sa daigdig na ito sa atin sa kasalukuyang panahon ay hindi tayo exempted sa mga iba't ibang suliranin ng buhay, at iyan ay pinagtutuhanan naman ng banal na kasulatan, at ito ay nasulat sa John 16 chapter 16 verse 33, at ganito po ang sinabi: ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kapatid kaibigan, kaya siguro marahil nasulat ang mga talatang ito sa Biblia upang magbigay paalala sa atin na tayo'y makapanatiling matatag na humaharap sa hamon ng buhay. At ang mga talatang ito ay nasulat sa iba't ibang aklat ng banal na kasulatan, at ito ay ang ating sandigan sa panahong dumaranas tayo sa mga suliranin ng buhay. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng 3 katanungan. Una, ang suliranin ba ay bahagi na ng buhay ng tao? Pangalawa, posible bang mapagtagumpayan ito? Pangatlo, kung posibleng mapagtagumpayan ito, sa anong kaparaanan? Yan po ang 3 katanungan na ating tatalakay, nagsasagutin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Unang katanungan, ang suliranin ba ay bahagi na ng buhay ng tao? At yan po ay sinagot po sa aklat ng Juan chapter 16 verse 33, na ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutang ito ay mayroon kayong kapighatian. Yun po ang sabi sa John 16:33, na mayroon daw po tayong kapighatian, ngunit laksan natin ang ating loob sapagkat napagtagumpayan na niya ang sanglibutan. Kung ang tanong po ay meron bang
suliranin, ang suliranin ba'y bahagi na ng buhay ng tao. Bahagi na po sapagkat mismo po ang Bible ang nagsabi sa aklat ni John chapter 16 verse 33. Sa sanglibutan daw pong ito'y mayroon tayong kapighatian. At ang kapighatian po ay marami po yung uri ng suliranin ng buhay. Pangalawang tanong, posible bang mapagtagumpayan ito? Yan po ang pangalawang tanong. Nalaman po natin na ang suliranin ay bahagi na ng buhay ng tao. Ang pangalawang tanong ay posible bang mapagtagumpayan ang mga suliranin ng buhay? Ang mga talatang ating mababasa ay siyang magbibigay kasagutan kung paano posibleng mapagtagumpayan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. At ito po ay natala sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 34. Ay nasulat ang ganito, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Huwag daw po tayong mabalisa o magulimihanan sa araw ng bukas. Hayaan daw po natin ang bukas ang mabalisa sa kanyang sarili sapagkat sapat na po ang pangangailangan niya. For sufficient for the day is its own trouble, sa kanyang pangangailangan. Kaya huwag daw po tayong mabalisa. Ayon po yan kay Mateo. Ayon naman po kay 1 Peter chapter 5 verse 7 ay nagsabi naman ng ganito, "Cast all your anxiety to Him because He cares for you." Ilagak daw po natin ang ating mga kabalisahan sa Kanya sapagkat Siya ay nag-iingat sa atin. Yun naman po ang pangalawang hamon na para mapagtagumpayan natin ay ilagak natin sa Panginoon ang ating mga kagulumihanan sa buhay sapagkat Siya ay nag-iingat sa atin. Sa Hebreo 13 chapter 5 naman po ay nasulat ang ganito, "Mangag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat Siya na rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan." Yan po ang sabi ng Panginoon na masya na raw po tayo kung anong ating tinatangkilik sapagkat mismo siyang nagsabi sa anumang paraan hindi Kanya pagkukulangin at hindi Kanya pababayaan. So yan po yung tatlong talatang binanggit natin sa kasagutang posible bang mapagtagumpayan ang suliranin. Posible po. Doon po sa mga talatang nabanggit ay ating dapat gawin. Ilagak sa Panginoon. Masiyahan tayo kung anong mayroon tayo sapagkat ang Diyos ang nangako hindi tayo pababayaan at hindi tayo pagkukulangin. Yun po ang ating mapanghahawakan na ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Darako na po tayo sa pangatlong katanungan. Kung posible mapagtagumpayan sa anong kaparaanan? Yun naman po ang tanong na nasagot na po natin ang unang katanungan, ang suliranin ba ay bahagi ng buhay ng tao? Bahagi na po sapagkat sinabi po na marami tayong kapigatian sa daigdig na ito. Dapat may paalala na laksan natin ang Diyos sapagkat napagtagumpay na ng Panginoon ang sanglibutan. Yung pong pangalawa, na posible ba? Opo, posible pong mapagtagumpayan ayon po sa mga talatang naging batayan ating binasa kanina lamang. Doon nga po sa pangatlo, anong paraan? Kung posible mapagtagumpayan, anong paraan ang dapat gawin? Ang mga talatang ating mababasa ay siyang ating panghahawakan para makatulong sa atin kung papaano ang paraan para mapagtagumpayan. Sa Pilipos chapter 4 verse 6-7 ay sinabi ang ganito, "Do not anxious about anything, but in every situation by prayer and supplication with thanksgiving present
your request to God, and the peace of God will pass it all understanding. O kung meron daw po tayong mga kahilingan sa Panginoon, anumang mga bagay ito, anumang sitwasyon ito daw po ay dali natin sa pamamagitan ng panalangin at kahilingang may pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang kahilingan at mga all understanding shall keep ang mga hindi matarok ang kaunawaan ng siyang nagbibigay kapayapaan sa ating puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaparaanan po ay ang mga kahilingan ay daanin sa panalangin ng may pagpapasalamat. Yun po ang isa sa kaparaanan. Ang pangalawa pong kaparaanan ay sinabi naman sa Psalms chapter 55 verse 22 ay sinabi naman ang ganito: ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang taong matuwid. Yun po ang sabi sa Psalms chapter 55 verse 22. Ano pong sinasabi? Ilagay daw po natin sa Panginoon ang ating pasan. Ibig sabihin, ipaubaya po natin sa Kanya ang ating mga dalahin sa buhay, sapagkat hindi raw po niya titising makilos ang mga taong matuwid sa paningin ng Panginoon. So, ang kaparaanan po ilagak, ipagkatiwala ang ating pasan, ang ating mga dalahin at suliranin sa buhay. Yun po yung pangalawang kaparaanan. Ang pangatlo pong kaparaanan ay matatagpuan naman sa Psalms chapter 46 verse 1 ay nagsabi naman ng ganito: ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan at handang saklolo sa kabagabagan. So, yamang meron po tayong nalalapitan, ang Diyos pong ating ampunan, kalakasan at handang saklolo sa kabagabagan. Yun po ang isa sa kaparaanan na gawin natin ang Diyos ang siyang sumaklolo sa ating mga problema at suliranin upang ang kabagabagan sa ating puso at isipan ay mapapawi, sapagkat itiniwala natin sa Diyos ang anumang problema at suliranin ng buhay na mayroon tayo. Yun po yung sagot sa pangatlong katanungan, sa paanong paraan ilagak sa Panginoon ang ating pasan, ang mga alalahanin at suliranin sa buhay. Huwag tayong mabalisa. Sa halip, hingin natin sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga kahilingan sa Panginoon ng may pagpapasalamat. At ang pangatlo, tumawag tayo sa Panginoon. Tumawag sa akin, ako'y sasagot at ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay na mahirap at hindi mo kayang mga nalalaman. So, tumawag daw po tayo sa Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 32:3, sabi po ay sinabi ang ganito: tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahirap at hindi mo kayang matalos o hindi mo kayang maabot ng iyong kaisipan. Ang kaparaanan po ng Panginoon ay hindi kayang abutin, arukin ng sinumang pinakamatalinong tao. Pero ang alam po natin, anumang kaparaanan ng Diyos ay tiyak sa kabutihan ng mga taong sa Kanya'y nagtitiwala. So, nasagot na po natin ang mga tatlong katanungan ayon po sa mga talatang ating ginawang referensya at batayan. Kapatid, kaibigan, dahil tayo kasalukuyan pang nakikipamayanan sa mundo sa ating kasalukuyang panahon, kaya tayo ay nakakaranas pa rin ng iba't ibang suliranin ng buhay at apektado rin tayo ng kaguluhan sa daigdig na ito. Pero kapatid, kaibigan, meron tayong Diyos na handang tumulong at pwede nating sandigan sa mga problema at suliranin ng buhay. Kung dumaranas man tayo ng mga ito. Kapatid, kaibigan, tandaan natin na ang mga problema at suliranin
sa buhay ay maihalin tulad lamang natin sa isang parang bagyo lang. Yan, hindi naman yan nananatili, dumaraan lang yan. Sa sandaling mapawi ang sinag ng araw dahil sa bagyong nagdaan, matapos lumisan ng bagyo'y muling masisilayan ng sikat ng araw dahil napawi na ang ulap na sa kanya'y minsang lumukob kung bakit nawala ang kislap nito. Ang problema po ay yan, tilod nga po sa bagyo, hindi po yan nananatili, dumaraan lang po yan. Nakagaya ng bagyo, pagkatapos po ng mga problema at suliranin ng buhay sa tulong ng Panginoon, mananatili po ang katapatan ng Panginoon ang siya pong mahahayag dahil sa katagumpayang tinamo ng tao matapos siya ay humingi ng tulong at saklolo sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, bago ako magwakas, nais ko lang magbigay ng ilang karakter sa Bible na tinulungan ng Diyos na makawala sa mga pangit na sitwasyon at bahagi ng buhay na pinagdaanan nila, at ito'y ang mga sumusunod. Si Jonas po ay alam naman siguro natin marahil ang kasaysayan ni Jonas kung saan siya po ay nilunok ng isang malaking isda at ilang araw at ilang gabi sa tiyan ng isda. Dahil po kasi itong si Jonas, ito po ay pinapupunta ng Diyos sa bayang Ninive para gawin ang pinagagawa ng Panginoon, mission para sa kanya, sa Panginoon. Hindi po siya sumunod, sa halip po tumakas po siya. Ang ginawa po ng Panginoon, siya ay pinadala pa rin doon dahil nga po dito sa pamamagitan ng isang malaking isda, siya po ay nasa loob ng tiyan ng isdang nabanggit, at hindi po nagtagal, pagdating po niya sa kalupaan, sa tuyong lupa, siya po ay inilabas at iniluwa ng isda. Nakalabas din siya po sa tiyan ng isda. Ang batayan po ng pangyayaring iyan ay mababasa natin sa Jonah chapter 2 verse 10, kung paanong siya ay nakawala rin at nakalabas din sa tiyan ng isda dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi sa isda. Si Daniel, alam naman po siguro natin marahil ang istorya ni Daniel. Siya po'y nakalabas mula sa yungib ng mga leon sapagkat siya po ay hinagis po sa mga leon, pero siya po ay tinulungan ng Panginoon at wala pong anumang nangyari sa kanya, at siya po ay nakalabas mula sa yungib ng leon. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon, salip siya po ay tinulungan, kaya siya po ay nakawala mula sa yungib ng leon nung siya po ay hinagis doon po sa mga leon. Si Lazaro, at yan po pala ay matatagpuan natin ang kasaysayan ni Daniel sa Daniel chapter 6 verse 1 up to 27. Kung gusto niyo pong malaman ang istorya, basahin niyo po doon sa binigay na batayang talata. Si Lazaro po, alam naman po natin ang kasaysayan na si Lazaro po ay binuhay ng Panginoon 4 na araw ng patay. Iniiyakan na po ng kanyang mga kapatid at kaibigan. Pero si Lazaro po hindi na natili sa libingan. Alam naman po natin ang kasaysayan niya, siya po ay binuhay ng Panginoon, at mula sa pagkabuhay, siya po ay lumabas sa libingan sapagkat sinabi po ng Panginoon, Lazaro, magbangon ka. At ganun nga po ang nangyari. Para po matunghayan natin ang kasaysayan ng pagkabuhay ni Lazaro at pagkawala po doon sa libingan, ang batayan po nito ay mababasa sa aklat ng Juan chapter 11 verse 43 up to 44, kung paano siya ay nakalabas sa libingan. Tinulungan po siya ng
Panginoon at binuhay po ng Panginoong Hesus. Kapatid kaibigan, kung si Jonah, si Daniel, at si Lazaro ay tinulungan ng Panginoon sa kanilang iba't ibang sitwasyon na kinaharap sa buhay, naniniwala ako, ikaw rin ay makakaalpas sa mga problema at suliranin ng buhay na mayroon ka marahil pinagdadaanan ngayon. Ang maipapayo ko lang sa iyo kapatid, just keep on trusting to Jesus, and I do believe He willing to help you to overcome the problem you may have. Yan po mga kapatid, ang tangi lamang natin magagawa ay ang magtiwala sa Panginoon, at anumang suliranin mayroon kang pinagdaraanan sa mga oras at sa mga panahong ito, wala naman tayo kapatid kaibigan na pwedeng takbuhan at hinga ng tulong maliban sa Diyos. Kaya kung ikaw man kapatid kaibigan ay dumaranas ng mga suliranin ng buhay sa ating kasalukuyang panahon, lumapit tayo sa Diyos sapagkat siya lang naman talaga ang makakatulong at makakasaklolo sa atin sa mga panahong kagaya ng mga problema at suliranin sa buhay. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa paksang ito sa gabing ito. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyan kapahingahan ang pagod na katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.